So, makipag-ugnayan lang ho kayo, no? Kasi yung mga legitimate na collection agency, no? Kagaya yung sinabi ko sa inyo kanina, may mga sarili hong law firm yan. No? Nakadikit lagi yan. Kalimitan ho, ganyan. May nagtanong sa akin, Boss Ray, allowed po ba na magpadala ng demand letter ang collections agency via email? Alright, napakagandang katanungan po nito. No? Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Marami hong nagtatanong ito, no? Pasensya na ho kayo. Ngayon ko lang nasagot, no? Kasi pinagsasama-sama ko siya kasi napansin ko na maraming concern regarding sa collection agency. Okay, ngayon, yung tanong ho kasi sa akin is, pero sasagutin mo natin lahat yon, no? Kasi may mga nagtanong na allowed ba sila na na kumuha ng collection agency? Allowed ba pumunta daw yung mga collector ng collection agency sa bahay? O sasagutin ho natin lahat yan, no? So unahin ho muna natin na allowed ba magpadala ng demand letter via email ang mga collections agency. Okay. Ganito ho yan, no? Kasi nga ho, lagi kong sinasabi to, no? Itong mga online lending apps na abusado na to, wala akong kakayanan talaga na maningil. Nakita nyo naman ho ang ginagawa nila. Hindi ho paniningil ang ginagawa nila Di ba? Nambubulabog sila. Diba? Sinisiraan nila yung inyong pag-iisip. So, hindi ho paniningil ang ginagawa nila. Namemerwisyo yung mga bugok na yan. Okay? Ngayon po, siyempre, siguro, nakikita na ng kanilang management na walang nangyayari sa paniningil nila kuno. Ayan, pinapadala ho nila or kumukuha ho sila ng third party collection agency. Okay? Ngayon ho, ang po pwede kasing gawin ng mga collection agency, no, is gawin, no, yung nararapat or yung tamang paniningil. Kasi 40 nila yan Okay? Ito ho kasi meron din ho nagtanong na bakit daw yung collection agency nangaharas din. Okay? Hindi ko ho siya masagot directly kasi hindi ko ho alam kung ano yung pangalan ng collection agency. Kasi pag naglagay kayo ng pangalan, nire-research ko. Okay? Yun ho kasing tanong na yun, wala siyang nilagay na pangalan ng collection agency. Pero kasi ho, ganito yan. Ang mga collection agency po kasi, 40 ho nila yan maningil. Okay? Hanggang litigation. Bakit ho? Kasi ho, kalimitan ho may-ari ng mga collection agencies, ay mga lawyers. So may meron ho silang law firm din. Bukod doon sa collection agency, meron na silang collection agency, may law firm din ho sila. So, dire-diretso ho yan hanggang sa kumbaga pagpapile ng small claims. Okay? Kaya ho yan, ang gagawin nila dyan, cycle. Okay? Uunahin ho nilang gagawin is magtawag. Okay? Tapos, pupunta ho sa mga bahay-bahayan. Okay? Pagka ho hindi umubra, wala pa rin sila, magpapadala na ho ng demand letter yung mga yan. Okay? Ngayon, pagka wala pa rin nangyari, ayan, po pwede na ho silang mag-file ng kasong small claims, sa small claims court. Ganun ho ang cycle ng mga yan. Kasi meron ho naman talaga kasing mga lending, financing at bangko na wala hong kakayanan or hindi na ho nila pinagtutuunan pa ng effort yung paniningil ho ng past due or delinquente nila. Kasi totoo magastos talaga at napakahirap. Hindi ho kasi ganun kadali ang maningil. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pagpapatayo po ng lending, hindi ho basta-basta yan. Wari may pera ka, magpapautang ka na, hindi ho ganun yan. Pinagpaplanuhan ho yan, pinag-iisipang maigi. Hindi ho yan basta na, may pera ako, tayo ko lending. Hindi ho ganun. Kasi kailangan nyo munang isipin hanggang magkano ba yung kaya mong bitawang pera para ikaw makapagpautang. Diba? Hanggang ano ba yung risk appetite mo para ikaw sabihin natin na pwedeng hanggang ganitong pautangin ko. Diba? So, hindi ho basta-basta. Kaya nga ho, yung iba na walang kakayanan or ayaw talagang nang mag-exert ng effort na maningil pa kasi nga marami ho sila iko-consider dyan manpower.
Okay, yung mga gagamitin hong pantawag, o mga gagamitin hong pang SMS, o kailangan pa ho ng abogado niyan. Hindi ho basta-basta yan. No, kaya ho yung iba, no, nag-hire ho, no, or kumukuha ng collection agency. Okay, so ang gagawin ho ng mga collection agency, sila po ang maniningil in behalf of the lending, financing at bangko. Okay, pansinin niyo ho, ganyan ho kalimitang ginagawa ng mga banks. No, sila na ho ang naniningil yung mga collection agency dun po sa mga past due and delinquent po nila, yung mga non-performing loans. O yun ho ang kumbaga yun ang ginagawa ko ng kalimitan ng mga bangko. And ganoon din ho ginagawa ng mga lending at financing kasi sabi nga ho sa inyo, masalimutan paniningil. Pero masarap para sa akin no, ako nag-i-enjoy ako. No, nag-i-enjoy ho ako. Kaya yung mga lending, financing at bangko na meron sariling collection team, ibang klase ho yun. No, talagang yun from birth to end to death, ganun. Ano yun, kumbaga ang saya nun. Kasi chaos yun eh. Yung controlled chaos siya. Kasi nag-apply, di ba? Sini-ay mo. Bigay ka nagbigay ka ng evaluation, nagdesisyon ka, na-release yung loan, kukolektahin mo ngayon. So, ang sarap nung kumbaga maganda yung flow dapat nun. Tsaka dapat yun, napagplanuhan mo simula hanggang sa huli. Kung anong gagawin mo. No? So, babalik ko tayo, no? Kasi kailangan kong elaborate sa inyo eh. Para maintindihan nyo kung ano yung flow nung yung sa lending, financing, tsaka bangko eh. So, ngayon po, yung mga OLA, no, mga online lending apps, no, lalo na yung mga abusado na yan, no, na di umano, wala ho dito yung mga may-ari, no, wala ho talagang kakayanan maningil yan. Lalo na yung pumunta sa bahay. So, ang gagawin ho yan, mag-hire ho sila ng mga collection agency. So, ito ngayon mga collection agency na to, sila ho ang mag-a-act, no, na maniningil po nitong mga to in their behalf. So, meron din ho silang call center, tatawag ho sila. Okay? Meron din ho mag-field yan. Okay, mag-skip trace, lalo kung hindi na ho makita yung mga bahay, nag-skip trace dyan, mga yan, no? Kuwari, hindi na doon nakatira, i-skip trace ho yan, nakikita ho yan, kasi naging trabaho ko rin yan eh, yung mag-skip trace eh. Okay? Tapos, so, pagka talagang nagkausap na, wala pa rin magpapadala na ho ng demand letter yung mga yan. Okay? Tapos kung kasama dun sa usapan, yung litigation or yung pagka-file ng small claims dun sa collection agency, isasama ho yun. No? Pag nagpadala ho ng demand letter, automatic ho yun. Pag hindi nyo ho nasagot or na-entertain man lang yung demand letter, most probably ho mag-file ho ng ng small claims, no, sa small claims court, no, kasi kalimitan niyang is it's either dalawang klase ho yan, no, yung sa collection agency. It's either ibebenta ho yan, okay, or commission base. So kung magkano yung masingil, dun meron silang certain percentage, no. Hindi ko lang ho alam yung iba kung paano, no, kasi yung mga nakausap ko before o yung mga kaibigan ko ho rin na may-ari ho ng collection agencies, no, ganun ho ang nila, no. So yung tanong nyo po na kung pwede silang magpadala ng demand letter via email, yes, pwede po, no. Ang importante lang naman po kasi sa demand letter is dapat siya ay unang-una ho kung sa kumpanya yan, dapat yan may letterhead. Okay, may letterhead ho dapat yan. Ang letterhead dapat niya kung sino yung nagpapadala. Okay? Ngayon, pagkatapos nung may letterhead, dapat yan maliwanag kung sino po ang nagpapadala at kung kanino pinapadala. Ha? Importante ko yun, ha? Dapat yun, nakalagay po doon sino pinadadalan at saka po yung contact details saka, or address ng pinadadalan. Okay? Sino po yan nagpadala? Contact details at address kung sino yung nagpadala. Okay, tapos yung body ng letter, kung ano po yung detalye ng utang, yung pagdidemand niya na mismo na naniningil siya, at ano yung magiging consequence pagka hindi natupad or hindi
nabigyan ng action yung demand letter na yon, no? May number of days ho yan, no? Tapos kung pwede rin sila maglagay doon kung may willing pang magbigay ng payment plan, pwede rin nilang ilagay yun doon. Okay? Tapos yung huli kailangan pirmahan. Okay? Meron din ho nagtanong kung po pwede raw ho ba na yung demand letter gawa lang ng isang individual. Pwede ho, kahit hindi ho abogado gumawa yan. Wala naman ng problema. Basta ho nasunod yung kagaya ng sinabi ko sa inyo na at least may letter. Kasi kung individual yan, walang letterhead talaga yan. No? Pero yan kasi kung yan galing nga sa abogado, dapat yan may letterhead kasi may law firm sila eh. Di ba? Ngayon, kung galing sa kumpanya, dapat logo ng kumpanya. Dapat yan may letterhead. Pero yan, kung individual, okay lang ho sa Coupon Ban yan. Kahit nga handwritten lang, okay lang yan eh. As long as readable siya eh. Diba? Basta ho yung yung sinabi ko sa inyo kanina na kailangan yan maliwanag kung sino padadalan, sino nagpadala, yung body of letter, tsaka yung signature, dapat ho ganun, no? Kasi ang nangyayari ho dun sa ibang mga demand letter, lalo dito sa mga abusadong online lending apps na to, ang nakalagay yung lahat ng mga batas. Diba? Hindi ho demand letter yun. Diba? Lumalabas ho yung pananakot yun eh. Tapos ang mabigat pa doon, hindi pa totoo yung mga nakalagay na ron. Ilalagay na batas, estafa. Tama ho ba na maging estafa yun? Utang pa lang ho na hindi nabayaran, diba? Dapat kasi mapatunayan nila na niloko talaga sila o nilinlang bago yun maging kasong estafa. Diba? Mabalik ho ulit tayo. Kasi maganda hong topic to, demand letter. Actually, pagka ho to tinapik talaga ng yung detalyado, mahaba ho ito. Baka abutin mo tayo isang oras. No? Kasi marami ho yung pupuntahan eh. So, yun lang ho, yung sa tinatanong nyo, pwede ho yan through email. No? Kasi nga ho, meron na tayong e-commerce law. So, tinatanggap na ho sa korte yan. Okay? So, pwede na ho rin sila magpadala niyan, no? Ang pinaka-importante lang naman ho dyan basahin niyo maigi yung demand letter. Okay? At make sure na yung demand letter na yon mayroon talaga kayong utang dun sa kumpanya na nagpadala sa inyo or yung dun sa nire-represent ng law firm. Kuwari, nire-represent ng law firm is ABC Lending. Di dapat nakalagay doon na yung si ABC Lending na client namin parang ganun no ang nakasulat ho doon. No, tapos nakalagay yung law firm. Ganun ho siya, no? Pwede yan through email, no? Tapos bukod ho doon na dapat alam nyo na may utang kayo doon, pinakamainam ho is sumangguni ho kayo sa abogado kasi sila ho ang makakasagot niyan. Di ho ba? Para ho mas maliwanag sa inyo at mabigyan kayo ng abiso. Ngayon, kung wala ho kayong pambayad sa mga pribadong abogado, pwede naman ho kayo lumapit sa PAW. No, or kung meron ho kayo, kuwari nagtatrabaho kayo, meron kayong sariling abogado, yung kumpanya niyo, baka po pwede kayo makisuyo. Po? Tapos kung alam niyo naman talaga may utang kayo doon, no, makipag-ugnayan kayo kasi maglalagay naman ho ng number yun doon eh. Diba? Makipag-usap ho kayo. Diba? Malay niyo ho, may nilagay na payment option o payment plan, o di i-grab niyo ho para hindi kayo mahirapan bayaran. Di ba? Kasi kailangan nyo aksyonan yan. Huwag nyo babaliwalain yung demand letter. No? Lalo ho kung legitimate na demand letter. No? Kasi yan, kung galing yan sa mga abusadong online lending apps na puro batas lang ang nakalagay, hindi ho legitimate yan. Nananakot lang ho yung mga yun. No? Pero kung yan ho, legitimate na demand letter, aksyonan nyo po. Huwag nyo babaliwalain kasi ho, magagamit yan against you. No, kasi kung hindi pinaliwala nyo, ibig sabihin ho kasi nun, wala kayo talagang intensyon bayaran, binaliwala nyo, hindi man lang kayo tumawag. Diba? Hindi man lang kayo nag-reach out sa kanila. Diba? Para hindi na ho umantong pa sa small claims court. Kasi pagka ho yan yung legitimate talaga na kasong small claims, pati ho yung nagastos kasi. Yung mga filing fee, ikakarga ho yan. No? Pero depende pa rin ho kasi sa usapan nyo yan. Kayo naman ho mag-uusap niya. Wala naman ho abogado yan eh.
yung representante ho ng kumpanya magiging kausap nyo dyan eh. Oh. Kaya ho makipag-usap ho muna, bago na ho humantong dun sa ganun, no? Makipag-usap na ho kayo. No? At least hindi pa ho abala sa inyo kasi kung kagaya niya, naghahanap buhay kayo, aatin kayo. Although, isang araw lang naman yun. No? Kaya lang hindi ho natin alam kung gaano karaming kaso ang nakalinya yung araw na. Paano kung abutin kayo ng maghapon? Di ba? So, naabala na kayo na isang araw. Yung abala ho ang iwasan nyo dyan eh. No? Kung kaya nyo lang, telepono lang naman, di tawagan nyo na ho. At least, hindi ho kayo nakapag-absent. Di ba? So, makipag-ugnayan lang ho kayo, no? Kasi ho, yung mga, mga legitimate na collection agency, no? Kagaya yung sinabi ko sa inyo kanina, may mga sarili hong law firm yan. No? Nakadikit lagi yan. Kalimitan ho, ganyan. 99% ng mga collection agency, no? May sariling law firm. Kaya nga ho kasama sa package nila, no? May mga nakalagay ho na package yan. No, kung po pwede yan, collection lang, o collection lang. Kung may litigation, pwede rin, no? Kasi yan, di iba-iba ho yan, eh. No, ng mga services na ino-offer yung mga collection agencies. No, pwede yan, may visitation, o po pwede, sasama natin demand letter. Nasa usapan, depende sa usapan nila yan. O depende doon sa iaalok nilang services. So kung kagaya ho yan sa inyo, napadalang kayo ng demand letter through email, makipag-ugnayan ho kayo. Tawagan, may number naman ho yan dun eh. Di ba? So kausapin niyo po. No, mas mainam ho kausap ang mga taga-collection agency kaysa ho dyan sa mga bugok na abusadong online lending apps na yan. Kasi ho, yung mga nasa collection agency na legitimate, alam ho talagang maningil yan. May training niyang mga yan. No? Kasi ho, ito yan. Ayon ho sa Prohibition on Unfair Debt Collection Practices, pagka ho, ng abuso yung collection agency, ang mape-penalize po yung kumpanya, no, na kumuha sa kanila. So for example, si ABC Lending kinuha si XYZ Collection Agency. Pag ito nang haras ng barag o kung ano man, yung collection agency na to, ang mananagot si ABC Lending. So siya mape-penalize. Di ba? Wala na siyang kakayanan maningil. Na-penalize pa siya. Yun ho ang nakasaad po sa Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. No? So, ang advice ko lang ho dun sa nakatanggap ng mga demand letter sa mga legitimate na mga collection agency, at lalo kung legitimate yung demand letter, sinabi ko na ho kanina kung paano nyo malalaman na legitimate yung demand letter, makipag-ugnayan ho kayo. Huwag nyo palampasin. Kasi mabibigyan kayo niya ng pagkakataon na mabayaran niyo yan ng may payment plan o may payment options. Huwag niyo sayangin kasi nagbigay na ho ng kumbaga, excuse me po, yan ho yung last effort nila yung ibigay ho yan sa collection agency. No, kung talagang very much willing yung mga lending na yan, financing at bangko, or even yung mga OLA na yan na masingil kayo, kung yan, ihahantong pa sa huwag nyo nang paratingin. Basta nakareceive kayo ng legitimate na demand letter na dinescribe ko sa inyo kanina kung paano nyo malalaman, makipag-ugnayan ho kayo dun sa collection agency. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.